mula sa awit kabanatang 23. Atin po ito ngayon ang ating mga libro sa bilang 103, pahina 34. Atin pong awitin, Rock of Ages Left for Me. Page 34 po. Pahina 34, bilang 103. Ikaw ang batong buhay, nasa akin na buksan, ako'y sinanggalan sa lakas ng kaaway, walis kang sa dalinang, gamot namin may damdam, hanggang ba'y tumitibok. Hininga sa pag-irog, hindi ako tutugot, hanggang di ka may bantog, ikaw ang napalubog. Saan ka ng balak yun, iaalay kong lahat, buhay ko hanggang wakas. Kami pawang haharap sa hukuman mong tapat, at do'y mahahayag ang tanang pagkahubad. Amen. Tayo po'y saglit na yumuko at sama-samang dumulog sa panalangin. O aming Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, na siyang bukal ng buhay at pinagmumulan nito. Kinikilala po namin, O Panginoon, ang inyong kapangyarihan at ang inyong kapamahalaan sa aming mga buhay, kung kailan at saan marapat na po namin ibalik ang pahiram na buhay na ito. Salamat po sa isa sa aming mga magulang na ngayon ay nasa aming harapan ang kanyang labi upang maging dahilan ang kanyang naging paglalakbay sa buhay na ito, upang magbigay po kami ng kapurihan sa banal mong pangalan at patuloy na pagpapahalaga sa buhay. Nawa po sa gabing ito, sa diwa po yung aming ginagawang pagsamba, patuloy po kayo maghari at maghatid ng banal na kaaliwan, lalo tigit sa pamilya ng mga kapatid na naulila, O Panginoon. Ito po ang dalangin namin. Mangusap po kayo sa pamagitan ng inyong lingkod sa aming kalagitnaan. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Manatili po tayo nakatayo habang binabasa po natin ang mensahe ng buhay natin magpupulay-bulayan ngayong umaga ngayong gabing ito. Matatagpuan po natin sa sulat sa Lumang Tipan, awit 90 verse 12. Turuan mo kaming bilangin ng aming mga araw na magkaroon ng karunungan ang aming mga puso. Pinagpalak po tayo sa pagbabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po mga mauna. Magandang gabi po sa ating lahat. Mula po sa ating pamilya at sa iglesia ng ating pinaglilingkuran, ang The Reverend Agustin Samson Memorial United Methodist Church. Maging isang damdamin tayo sa pamilya ni Nanay Yoli at ng kanyang bunso. Si Nanay Yoli po ay namuta po. Tahimik lang yan. Wala mo siyang pakiram sa mundo ko. Tahimik lang yan. Nakaupo lang. Medyo mahina yung tenga niya nung panahon na yun. Tama ba? Kaya, nandun lang yan. Nung nakatira pa sila sa Tibay. Kaya, yun lang. Wala ka naman makikita na usap yung nanay. Tatamo lang yan. Makikipagkwentuhan. Marama mo makikipag-usap. Pero hindi naman siya ganun kasi nga may limitan sa mga kailangan. Ang mensahe ng buhay po natin ngayong gabi nito ay para sa lahat. Hindi na po para kay Nanay Yoli, dahil si Nanay Yoli po ay wala na. Hindi na po niya mapapakinggan ang mensahe. Kahit anong gawin natin, wala na po. Ang mensahe ito para sa mga naiwan, sa kanyang pamilya, sa bawat isa sa atin na narito ngayong gabi nito. Ang buhay po ng tao ay isang journey. Isang paglalakbay, diba? Sabi nga doon, journey toward this future-filled promise. Journey. Isang paglalakbay na may simula at may wakas. Lahat tayo, mga kapatid,
lahat po tayo ay may tinakdang panahon sa mundo nito. May itinakdang panahon para sa akin, para sa inyo. Ngayon yung panahon ni Nanay Yoli. Ito na yung panahon niya. At darating ang panahon, tayo man din ay hihiga sa hinihiga ni Nanay Yoli. Tayo man din ay dadating sa ganitong sitwasyon ng buhay natin. May takdang panahon. Ngunit sa pagitan ng simula at wakas ay isang biyaya, isang pagkakataong magmahal, maglingkod, at maging pagpapala sa iba. Yun po yung pagitan ng simula at ng wakas. Yung simula ay yung kaarawan, kailan ka pinanganak. At yung wakas ay yung kamatayan. Pero sa pagitan po ng dalawang yan, ay naroon yung isang biyaya. Biyaya ng pagkakataon na magmahal, pagkakataon maglingkod, pagkakataon na maging pagpapala sa iba. Kaya yung buhay natin ay dapat umiikot sa mga bagay na gano'n. Umiikot tayo sa paglilingkod, pagmamahal, at maging pagpapala sa iba. Habang tayo ngayon ay nagdadalamhati dahil sa pagpanaw ng ating mahal na ina, hindi natin maiiwasang magtanong. Ang tanong ay, ano ang tunay na halaga ng buhay? Paano natin dapat ipagpasalamat ang mga sandaling ibinigay sa atin ng Diyos? At ano ang dapat natin gawin habang tayo may natitira pang panahon sa ating buhay? Habang kumbaga sa pilahan, nandun tayo sa pila. Nauna nang natapos ang pila ni Nanay Yoli. Tayo po ay nakapila. Sa ating pagbubulay-bulay, hayaan natin na ituro natin sa atin ang salita ng Diyos sa tatlong mahalagang katotohanan tungkol sa buhay. Ang buhay ay isang regalo. Ang buhay ay isang pananagutan. Ang buhay ay may pag-asa sa hinaharap. Sabi sa Job chapter 1 verse 21, pagpasok ko sa daigdig, ang taglay ko'y walang-wala. Paglisan ko gayon din, wala akong madadala. Ang buhay ay isang regalo. Ang buhay ay hindi natin pag-aari. Kung ano ang meron tayo ngayon, hindi atin yan. Wala tayong pag-aari sa buhay na ito. Ito ay biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. At sa gift, grace from God. Kung ano ang meron ka ngayon, biyaya yan ng Diyos. Hindi yan dahil magaling ka, matalino ka, marunong ka, maabilidad ka. No! Lahat ng meron tayo ngayon, dahil yan sa biyaya ng Diyos. Ang ating ina ngayon, na alam natin lahat, ay nasa piling na ng Panginoon, ay isang regalo sa ating lahat. Lalo na sa kanyang mga anak, sa kanyang mga manugang, sa kanyang mga apo. Ang Nanay Yoli ay regalo sa ating lahat. Ikaw man din, ang buhay na meron ka ay regalo din. Regalo yan ng Diyos sa iyo at regalo mo din yan ng Diyos sa iyong kapwa-tao. Kaya sabihin niyo sa katabi mo, ang buhay mo pala ay regalo sa akin. Regalo siya sa akin. Sa kanyang pagmamahal, sa kanyang sakripisyo, sa kanyang paggabay, ipinakita niya sa atin kung paano dapat pahalagahan ang buhay. Ang ating ina ay biniyayaan ng Diyos na panahon upang magmahal at maglingkod. Sa kanyang buhay, ipinakita niya ang tunay na halaga ng buhay ay hindi sa dami ng material na bagay, kundi sa pagmamahal na kanyang ibinigay at iniwan sa atin. Kaya sa halip na tayo bilang pamilya ni Nanay Yoli ay maglugmok sa lungkot, ipagpasalamat natin. Ang halip ipagpasalamat natin ang bawat alaala, bawat ngiti, at bawat sakripisyo na kanyang ginawa. Ang buhay ay isang pananagutan.
Sabi sa Lucas chapter 12, verse 48, sa lahat ng kinatiwalaan ng marami, marami rin ang hihingin sa Kanya. Hindi lamang natin tinanggap ang buhay bilang regalo, kundi ito ay pananagutan, may pananagutan din ito. Ang ating ina ay hindi lamang nabuhay para sa sarili lamang, kundi para sa kanyang pamilya at sa kanyang Panginoon. Ginampanan niya ang kanyang tungkulin bilang asawa, bilang kaibigan, bilang ina, at bilang lingkod ng Diyos. Ang ating ina ay hindi nag-aksaya ng panahon. Pinaghirapan niya na itanim sa ating puso ang tamang asal, pananampalataya at pagmamahal. Ang tanong sa atin ngayon, lalo na sa kanyang pamilya, sa kanyang mga anak, sa kanyang mga manugang at mga apo, ang tanong, paano natin pagpapatuloy ang kanyang iniwang pamana? Bagamat hindi ang pamana, akala ng iba ay material lamang, ngunit yung pamana ng pagiging tao ng isang tao, yung pamana ng isang karakter ng kanyang pagkatao, yung pamana ng kanyang pananampalataya, yung pamana ng kanyang pinaniniwalaan, yung pamana ng kanyang pinatatayuan, yun ay maaaring ipamana rin natin sa susunod na henerasyon. Kaya ang tanong, paano natin ipagpapatuloy yung kanyang iniwan pamana sa atin bilang kanyang magulang, bilang ating lola, bilang ating kaibigan? Tayo rin ay may pananagutan na ipagpatuloy ang mabubuti niyang halimbawa. Tayo rin ay may pananagutan na sa pamamagitan ng pagpapasabuhay ng kanyang tinuturo at pagmamahal sa ating pamilya at sa Diyos. Sa huli, ang buhay ay may pag-asa sa hinaharap. Ang sabi ng awit 49 verse 15, ako'y muling mabubuhay at makakasama ko ang Diyos magpakailanman. Ang pinakamatamis sa katotohanan sa harap ng kamatayan, ang ating buhay ay hindi nagtatapos dito. Bagamat masakit ang mawalay sa isang mahal sa buhay, may katiyakan tayo makakasama siyang muli sa piling ng Diyos. Kaya po sa buong pamilya, umiyak kayo, malungkot kayo, magdalamhati kayo. Why? Nasaktan kayo, nawalan kayo. Hindi lang kayo basta-basta nasaktan, hindi lang kayo basta-basta nawalan kayo ng pinakamahalagang bahagi ng iyong buhay, ang isang ina. Magbabago na ang lahat. Hindi na katulad dati. Iba na ang sitwasyon sa loob at labas ng pintahan. Wala na ang inyong ina. Kaya sa gitna ng ating lungkot, dapat ating tandaan na ang ating ina ay hindi nasasaktan, hindi na mapapagod, at hindi na maghihirap. Siya ay nasa piling na ng Panginoon, ang tahanang walang lungkot, sakit, at pagdurusa. Ang hamon sa atin ay maging handa rin sa ating pagharap sa Diyos. Balang araw, sa pamamagitan ng isang buhay na may pananampalataya, pagmamahal, at paglilingkod. Mga minamahal, sa ating pong pagninilay-nilay ngayong gabing ito, sa buhay ng ating ina, ang dalangin ko'y naway makita natin ang tatlong aral. Ang buhay ay isang regalo. Regalo sa dapat natin pahalagahan ng ating natitirang panahon sa pagmamahal at paglilingkod. Ang buhay ay isang pananagutan. Ipagpatuloy natin ang kanyang mabuting halimbawa at pamana ng pananampalataya. Ang buhay ay may pag-asa. Huwag tayong matakot sa kamatayan, sapagkat may katiyakan tayong makakasama natin ang ating mahal sa buhay sa piling ng ating Panginoon. Sa panahong ito ng ating pagluluksa, sa panahong ito ng ating kalungkutan, ay maaaring maging pagkakataon ito na maaari tayong magpasalamat, magmuni-muni, at higit sa lahat, magtiwala sa Diyos. Habang tayo nabubuhay pa, ipakita natin ang ating pagmamahal sa ating pamilya. Ipakita natin ang ating pananampalataya.
Ipakita natin na tayo handang umarap sa Diyos anumang oras ng buhay natin na tayo'y tawagin ng Diyos. Nauna na si Ina, paalam hanggang sa muli nating pagkikita. Tayo po tumayo, tayo manalangin. Aming Amang makapangyarihan, salamat po sa buhay ng aming minamahal na Ina. Salamat po sa kanyang pagmamahal, sa sakripisyo at pananampalataya na kanyang iniwan bilang pamana sa bawat isa sa amin. Panginoon, dalangin ko po na aliwin mo kami sa aming kalungkutan. Puspusin niyo po ang aming mga puso ng kapayapaan upang sa halip ng panghinaan, kami ay lalong magiging matatag sa pananampalataya. Turuan mo kaming bilangin ang aming mga araw at gamitin ang aming natitirang panahon sa mundong ito na may pagmamahal, paglilingkod at pagsunod sa iyong kalooban. Sa iyo namin pinagkakatiwala o aming mahal na Panginoon, ang aming minamahal na Ina. Salamat Panginoon dahil alam namin siya ay ligtas sa iyong mga pising. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Nagpapala. Sige po, tayo po ay maupo at ating pong ngayong muli ang ating mga himno sa bilang 171. Awitin po natin ang awit na All the Way My Savior Leads Me. 171, pahina 57. Ang aking tagapagligtas ay siya, kung patnubay, kaya't ang kabuhayan ko'y wala nang kakulangan. Lubos ang aking tiwala na ang kapayapaan ng aking mga aliw ay siya kong hahatungan. At gumagawa si Jesus ng mabuting paraan. Ako'y pinapatnubayan ng aking mangliligtas, hinapay ng kabuhayan, tuwi na sa aking gawan. Kaluluwa ko kung may buhaw sa bagal ng paglakad, sa bato'y pinabubukan ang tubig na busira, nang ako'y makainom at panumbalik ang lakad. Patnubayan ako ng aking malulubos at lagi Tinatawagan ko po ang kanyang mga mahal sa buhay na lumapit po sa trabaho. Lahat po ng kanyang anak ko, lapit po tayo sa mga mapagpalang Diyos, tulad ng pakikiramay ni Jesus, ina Marta at Maria, sa libingan ni Lazaro. Kami po'y lumalapit sa iyo alang-alang sa mga naulila ni Nanay Yoli. Nagpapakubabang hinihiling namin sa iyo na ipadamang mo po sa kanilang banal na presensya upang ikaw po man maramdaman nila ang iyong pag-ibig. Patunayan po sa kanila sa iyong piling ang may tunay na pag-asa at kapayapaan. Palakasin niyo po kanilang loob, maging kanilang mga katawang pisikal, upang mapagtagumpayan nila ang pagsubok na ito. Ipaalala mo sa kanila na ikaw ang Diyos na umaaliw sa mga naming nag-ahapis. Aming Diyos na nasa langit, niyakda ng buhay at kamatayan. Amin pong kinikilala na ikaw ang bukal ng buhay, tunay na kapayapaan at kaaliwan para sa mga nagtitiwala sa iyo. Ipagkaloob po ang iyong kaaliwan sa aming mga kapatid na ito na
na namimigati dahil sa pagpalo ng kanilang minamahal na ina. Tulungan mo po kaming lubusan magtiwala sa iyong kalooban. Nang sa gayoy, maging sa aming pagpalo sa mundo ito, masupungan namin ang isang walang hanggang katapusan, manuwalhating tahan. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ulit po natin ito sa Lomia. Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa, magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa, mamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, sumasa inyo nawa ang Diyos na pinagmulan ng ating kapayapaan mula ngayon at magpakailanpaman. Amen, amen, at amen. Puspos po tayo ngayon ng Word of God. Masaya. Maraming salamat, Pastor Aaron. Thank you so much po. Salamat po sa... ayun, maraming salamat sa The Reverend Agustin Samson, Memorial United Methodist Church. Sa Kalumpit. Ayun. Ang The Floating Town. Joke. Ayun. Sobrang thankful po kami kasi nakadao pang palad namin kayo dito sa St. Paul United Methodist Church in the celebration of Nanay's journey to heaven. Ayun. God bless po. Thank you po sa inyo. Maraming salamat po. God bless you. Sabado. Thank you, Tita Beth. Gusto. Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, gusto? Aldrich? Ayun, maraming salamat kay Ate Elda, kay Edmond, kay Ate Remy, kay Ate Olen, at kay Aldrich. Ayun, no? Kasama sila ni Pastor Aaron. God bless you po. Even more.